Magandang hapon po. Hello, everyone. Okay, while you're watching this video, we are now celebrating here in Iwatecan. So, nandito kami ngayon at nagkakaroon tayo ng itong oras na to, habang pinapanood nyo ito, ay we are celebrating our first anniversary, Thanksgiving natin. 1 year na. Yes, isang taon na rin, no, ang nakakalipas. At actually, excited sila dito. Excited talaga sila. Sobrang excitement nila. Ang isang reason, kasi alam nila napakalayo natin, no? It's almost less than 900 kilometers from Aichiken, itong lugar na to. And yet, sa grace ng Lord, nandito kami ngayon para, para i-celebrate natin yung goodness niya. Sobra, no? Sobrang napaka-faithful niya. Hindi lang sa atin sa Taga-Anjo, kundi dito rin sa Iwatecan. Amen? At naniniwala ko na nagkaroon to ng fulfillment dahil din sa pagsang-ayon ng bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng gawain dito. So once a month, nagkakaroon ako ng preaching via Skype. At sa ganung paraan, na-upgrade naman sila, no? Kahit na limited yung time na naibibigay natin. Kaya this time, ay nandito kami para talaga totally ay ma-experience natin, no, yung presence din nila, no, lalo na yung Japanese church, yung ating si Mikawa Sensei, yung kanyang pamilya, yung ating partners dito, yung ginagawaan ng ating gawain every time na merong gawain ng ating mga kapwa Pilipino. At the same time, meron din palang ilang mga ALT teachers, no, less than 10 din sila na nakaka-attend. Kaya yung preaching po natin dito is English, no, Nihongo. Sana dumating ang time meron din makasama na eventually meron tayong magta-translate sa Japanese. But God is so good, no? At yung spirit yung frequency ng spirit nila, I believe nandun yung hunger, yung thirst para maka-absorb sila na kahit na very limited yung time na binibigay natin. Pero sa ganitong panahon, naniniwala ko na this is it, no? Talagang may plan ng Lord sa upper north, sa dumating ang time downward sa south, ay magkaroon din tayo ng base doon. So God is giving us this open door, opportunity na hindi lang ma-reach out ang mga Japanese sa lugar na to, kundi mga ibang lahi din, no? May German, merong Korean, of course, merong Australian yata, tsaka of course American. So, God is so good. So, excited ako. Kahit na hindi tayo nagkita ngayon, at least nakita nyo ako. Amen? So, yes. 3 Sundays na lang. 3 Sundays to go. This Sunday and 2 remaining Sundays. Gusto kong ulitin sa atin na on the 20th, meron tayong Christmas party. 27 ay Thanksgiving Day natin sa handa natin gagawin yung last Sunday of the year natin service sa handa natin gagawin sa 27. So, okay. So, let me give you again, no? Gusto kong ipatibayin ang ating foundation. Since alam natin na we are now living in the last days. Actually matagal na itong last days na ito. Kumbaga ngayon ay panahon na talagang tayo ay nasa huling araw ng mga huling araw, no? Huling araw ng mga huling araw. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay ay pwedeng mangyari na sa panahon natin ngayon. At alam naman natin ito, yung mga bagay na hindi pa nangyari noon, ngayon nangyayari na. Sa mga lugar na hindi pa nangyayari, ngayon nangyayari na. So wala na tayong pwedeng makitang mga bagay na hindi nahayag. Lahat ng mga nakasulat, nakatala sa Biblia ay halos lahat ay na-revealed na at ito ay manifested na sa kapanahonan natin. At kaya importanteng makita natin kung saan tayo nakatayo dahil ito ang magdedetermine ng ating future, kung magsusurvive ba tayo o tayo ba ay makaka-breakthrough, malalagpasan ba natin lahat ng pwedeng mangyaring mga chaos, mga gulo, kaguluhan sa kapanahonan natin. Kaya importante na ma-assure natin gaano katibay yung tinayo nating bahay, gaano katibay yung pundasyon ng bahay na itinayo ng Diyos
sa ating buhay. Importante ito na malakaran natin, maranasan natin, hindi lang dahil sa bahagi tayo ng kanyang kaharian, kundi itong kaharian ito na ating tinanggap ay makita talaga kung sino naghahari. Dahil kapag hindi nagmanifest yung hari sa kanyang pinagaharian, merong ibang hari na naghahari-harian na pwedeng makilala ng ibang tao. So this time, naniniwala ako na ikaw at ako ay kinakailangang matiyak natin kung gaano katibay yung pagkakatawag ng Diyos sa iyo at sa akin. At ito ay makikita natin lamang sa kanyang mga prinsipyo, sa kanyang mga salita. Kaya, minabuti ko na bago mag-close tong taon na to ay kahit sa video na ito ay may-share ko muli sa atin, maging malinaw yung pundasyon natin. Gaano ba talaga katibay yung pagtawag ng Diyos at paglikha ng Diyos sa tao, sa iyo at sa akin? Ano ba talaga yung nasa isip niya? Ano yung intensyon ng puso niya? Kasi lahat ng kanyang salita yung tinatawag nating words, those are expressed thoughts. Yun yung expression. Yun yung expression ng kanyang iniisip. Yun yung expression ng kanyang intention. Kaya, para matiyak natin anong intention ng Diyos, dapat maging malinaw sa atin. Ano ang sinasabi ng kanyang salita sa iyo at sa akin? Kasi ito yung intention niya eh. Yung salita niya, yung Word of God, yung nasa Biblia, ito yung laman ng puso niya. Ito yung laman ng kanyang kaisipan. In-express niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya, kung magiging malinaw yung pagkakatanggap natin ng kanyang salita, gayon din naman magiging malinaw yung pagtanggap natin kung ano ang layunin ng Diyos. Kasi hindi pwedeng yung ating mga nakaraan, yung ating mga tinanggap sa mundong ito, ang magdikta ng pagiging tayo o pagiging ikaw o magsasabi kung ano ang iyong magiging future. Kinakailangan kung sino yung gumawa sa iyo, siya bigyan mo ng kalayaan. Amen? Kung ang Diyos ang gumawa sa atin, sa iyo at sa akin, bigyan natin siya ng freedom na talagang magawa niya lahat. Ibig sabihin, wala tayong i-keep sa atin, wala tayong i-reserve para sa atin. Ibigay natin sa Kanya lahat. Since alam naman natin na siya'y Diyos. Amen? At kanina nga, actually, kanina nag-pray kami, napakasimple ng word ng Lord sa akin. Napakasimple, pero grabe, napaka-touching, no? Grabe na, maiyak-iyak ako kasi sabi niya, ako na iyong Diyos ay ama mo rin. Actually, alam na natin to, lagi natin pinag-uusapan to. Minsan may preaching ako sa inyo, yung sons to the Father, yung anak doon sa Ama. Amen? Hindi lang tayo nilikha ng Diyos para likhain at siya'y manilikha. Siya ang creator, tayo ay created being, kundi nilikha niya rin tayo bilang kanyang anak. Amen? Kaya pwede natin siya tawaging Ama. Napakasimple. And yet, gusto kong sabihin, i-reinstate ulit, i-emphasize sa atin, yung gumawa ng langit at lupa, yung napakamakapangyarihan, napakalaking Diyos, napakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Ay binigyan ka ng karapatan na tawagin mo siyang Ama at tawagin kanyang anak. Ganun kabigat yung estado na meron tayo. Kaya hindi ko pwedeng basta maunsyami, no? Na ma-discourage, ma-depress, ma-stress ng mga bagay sa mundong ito. Wala na kahit na anong pinakamalaking blessing na pwede mong matanggap sa mundong ito ang pwedeng tumapat sa Diyos na Ama mo rin. At wala rin pinakamabigat na suffering, walang pinakamabigat na problema ang pwedeng tumapat sa napakamakapangyarihang Diyos na Ama mo din. Wala. Amen? Amen? Kaya hindi mo siya pwedeng ipagpalit. Kahit anong blessing, kahit anong achievement ang matanggap mo dito sa lupa, hindi mo siya pwedeng i-compare. Amen? At wala ding pinakamatinding suffering, walang trouble, walang kahit na anong nakakatakot na sitwasyon na pwedeng tumapat sa Kanya. Dahil siya'y makapangyarihan. Kaya niya lahat.
Kaya malalagpasan natin ang lahat. Amen? Amen? Malalagpasan natin ang lahat, sabi ko. All things are winnable. Lahat ng mga bagay sa mundong ito, lahat ng mga pressures, kaya nating ma-overcome. We can overcome everything as in everything. Lalo na sa panahon na natin ngayon. Amen? So, this time, let me again share this to you. Minsan parang yung foundation, minsan parang hindi natin gaanong parang sa tao actually, yung mga tao, kahit naman sa pagbibuild ng building o pagbibuild ng isang structure o isang bahay, no? Gusto nang nagtayo o nagpapatayo, gusto niya makita kaagad yung result. Gusto niya magkaroon agad ng approval, maganda ba to, okay ba to? So, ang lahat ng ito ay nakasalalay kung paano binibuild yung foundation. Hindi makakatayo ang lahat kung wala yung pundasyon. Most of the time, hindi nga nakikita yung foundation. Pero ito actually yung pinaka dapat ma-build kasi ito magde-determine kung gaano ka-assure, katibay yung itinayong bahay. So lahat tayo, meron tayong mga itinayo sa nakaraan. Pero gaano to katibay? Gaano to kapuro, ka-pure, no? Sa mata ng Diyos. So kung ang Diyos ang nagtayo nito, so walang problema. Pero kung may mga bagay tayo itinayo dito na hindi galing sa Diyos, ay kinakailangan nating iparenovate sa Kanya. Amen? May panahon pa. Hindi pa huli. No? Hindi pa huli. May panahon pa para ipaayos natin sa Diyos ang lahat sa buhay natin. Actually, kung magiging realistic tayo, may ilang araw pa tayo bago mag-close ng 2015. At least, bago man lang mag-2016, magkaroon talaga tayo ng tinatawag na bago. Hindi lang bagong taon. Bagong tao din. Alam ko na everyday binabago tayo ng Diyos, pero parang napakaganda, no? Na isang buong taon, may nakita kang isang pagbabago na nagmula sa lumikha sa'yo. Again, ulitin ko, yung lumikha sa'yo at sa akin, tatay mo. Tatay ko rin. Tatay nating lahat. Okay? Again, let me repeat this. Okay? Tapos tayo noon sa Genesis chapter 1. Ulitin ko muli. Genesis chapter 1 verse 26, 27. Then God said, sabi po ng Biblia, ang Diyos ang nagsalita. Then God said, let us make man in our image. I'm reading from verse 26, Genesis chapter 1. Then God said, okay, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So at least may bigay ko lang po yung 4, no? 4 hanggang 5. Hopefully. Matapos ko po ito. So, okay. Pinag-usapan natin before that the word image means, ito po yung spirit potential. No? Ano po ibig sabihin? Yung pagkakalikha po ng Diyos sa atin, meron pong tinatawag na pagkakahalintulad sa imahe at larawan ng Diyos. But prior to that, ay makikita natin na ang Diyos wala naman siyang physical features. Wala siyang katawan na katulad natin na lamay-laman at dugo. Why? Dahil God is a spirit. Okay? Yun po yung foundation natin. Ang Diyos po ay espiritu po siya. Amen? So, nang nilikha niya ang tao, ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan, ito ay doon sa pinakakalooban ng tao. Yung pinaka-essence ng pagiging tao. Yun ay magkahalintulad. Yung larawan ng Diyos at yung imahe ng Diyos ay doon po sa potensyal ng kanyang espiritu. Okay? Okay? So, yung pong spirit being po ng Diyos, yung kanyang pagiging Diyos
ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan, ay doon inihalin tulad o doon nagkaroon ng pagkakatulad ang tao nung nilikha niya ito. Sa makatuwid, gusto ko pong i-emphasize, bigyang diin sa atin, na ang isang pinakamahalagang agenda ng Diyos kung bakit meron pong tinatawag na level ng pagkakahalintulad yung wangis. Yung wangis po, ito po yung potential ng kanyang pagiging Diyos. Amen? Kailanman ang tao po ay hindi nilikha ng Diyos na maging Diyos. Okay? Iisa lang po ang Diyos. At hindi po tayo pwedeng maging Diyos. Subalit, meron pong karakter na pwede natin i-express mula sa kaibuturan ng ating pagkatao, ay pwede pong ito ay magkaroon ng manifestasyon. At ito po yung expression ng kanyang likeness, yung kanyang larawan. Pwede pong ito mai-express natin sa ating kaluluwa, sa soul, no? Yung tinatawag po natin, ma-express po natin sa ating emotion, sa will po natin. Sa makatuwid, nung nilikha ka ng Diyos, ay merong potensyal, may kakayanan sa iyo, sa espiritu mo at sa akin, na i-manifest natin, ipahayag natin yung lumikha sa atin. Let me repeat that. Nung nilikha tayo ayon sa wangis at larawan ng Diyos, ang ibig sabihin, merong kakayanan na inilagay ang Diyos sa atin, na eventually, ito ay magiging mahalagang sangkap o ingredient ng pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Kasi hindi natin siya pwedeng isang mahalagang halimbawa o ingredient na nilagay ng Diyos sa atin ay yung ating pakikipag-relasyon. Kailangan nito na meron tayong sa relasyon na importante ang pakikipag-communicate o yung communication. Kung hindi pareho yung ating image sa level ng spirit, hindi natin maririnig ang Diyos at hindi niya rin tayo maririnig. Okay? Nakuha niyo ba natin? Napansin niyo, halimbawa yung mga baby. Yung mga baby, innocent sila. Inosente. Pero, pag sila ay nag-usap, wala naman sila actually words. Pero nagkakaintindihan sila. Hello? Yung mga hayop, meron silang means ng communication. Yung mga hayop nakapag-communicate. Ano pa kaya yung tao doon sa kanyang creator? So, ang isang mahalagang ingredient na nilagay ng Diyos sa iyo at sa akin ay yung same image, yung same likeness. Nung nilikha ka, mayroong potensyal na ito ay i-manifest mo para magkaroon ka ng direct communication sa Diyos. Amen? Mahalaga to. Okay, excuse me po. Alam mo na pwede kang marinig ng Diyos pag ikaw ay nagsalita sa Kanya dahil dito sa image na to. Okay? Hello? Mahalaga to. Yung image na to ay ito yung potential ng spirit na nilagay ng Diyos sa tao para meron kang dahilan para makipag-usap sa Kanya. Na kapag nakipag-usap ka sa Kanya, sigurado na maririnig ka niya. At the same time, siya din naman, pag may sinabi siya sa'yo, halimbawa sa pamagitan ng kanyang salita, hindi lang ito nagre-register sa mind mo, kundi merong built-in, may built-in na attraction na nilagay ang Diyos sa espiritu mo, na kapag siya'y nagsalita, ay maiintindihan mo siya.
Mauunawaan mo siya. Naintindihan ba natin? Ganito kahalaga yung image na nilagay ng Diyos sa espiritu ng tao. Meron siyang kakayanan na makipag-usap sa Diyos. Kasi magkapareho sila. Let us create man according to our likeness, according to our image. At the same time, yung likeness naman, ito yung potential ng karakter ng Diyos na pwede nating i-express, pwede nating i-manifest sa labas. Ano to? Ano yung halimbawa? Halimbawa, yung karakter ng Diyos na pag-ibig. Pwedeng maranasan ito ng ibang tao. Halimbawa, yung taong ito ay hindi niya pa alam. Kasi ang isang pwede lang, share ko nga, no? Ang isang pwede lang magbukas ng liwanag sa isang bahay ay isang switch lang. Isang switch. Wala pala akong switch dito. Eto, no? Pag pinatay ko to, ayan, no? Di ba? Oh, yan, nawala na ako. Yan, pag binuksan ko, switch lang katapat. Ibig sabihin, yung isang lugar, isang bagay na madilim sa buhay ng tao, the Bible speaks about darkness, hindi ito yung literal lang na madilim, kundi yung ibig sabihin yung kawalan ng pagkaalam doon sa mga layunin ng Diyos sa buhay natin, ay sa isang switch lang, ay pwede natin maintindihan. Katulad dito, pinag-usapan natin ngayon, ganito kahalaga yung image. Nung nilikha ka ng Diyos at ako'y nilikha niya, ay merong built-in image na nilagay ang Diyos na pwede nating ma-practice, pwede nating maisagawa na kapag nakipag-usap tayo sa Diyos, alam mo na pinapakinggan ka niya. Confident ka na pinapakinggan ka niya. At the same time, pag siya nagsalita sa'yo, alam mo din, maririnig mo siya. Katulad din ng pag merong tumawag sa'yo, naririnig mo. Meron kang tenga para marinig siya. Amen? Hello? So, ganun kahalaga yon. Yung image and likeness na ibinigay ng Diyos sa atin. Actually, yung binabanggit ko noon, nung nakarang anniversary natin, sa handa natin ginawa, yung Zoe. Yung Zoe. Z-O-E. Yun yung klase ng buhay na sa Diyos lang galing. Hindi siya kayang i-create o likhain ng mga ibang bagay dito sa mundong ito. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang pwede magbigay nito sa tao. So yung Zoe na to, yung klase ng buhay na iniligay ng Diyos, ay nandun yun sa image. Sa image ng ating espiritu. Yung imahe ng espiritu ng tao na meron siyang potensyal na mag-grow. May potential siya, although, alam nyo, nung nilikha ng Diyos ang tao, ay, si Adan, yung unang tao, ay hindi siya perpekto. Hindi siya perpekto, pero papunta siya sa perfection. Let me repeat that. Ito ang foundation natin. Hindi siya perfect, pero papunta siya sa perfection. Kasi ang kinakailangan, ang kinakailangan niyang ma-develop. Kinakailangan niyang i-develop yung kanyang pagiging tao sa pamagitan ng kanyang fellowship, pakikipag-usap sa Diyos o pagsama niya sa Diyos, yung kasama niya ang Diyos nung panahon na yon, at yung kanyang pagsamba, yung worship. Amen? At syempre yung kanyang relationship. So yung sa relationship ng tao at Diyos, nakapaloob doon na ang tao ay kinakailangan nakikipag-fellowship sa Diyos. Hello? Nandiyan ba kayo? Sabi ko, ang tao, kinakailangan nakikipag-fellowship sa Diyos. Kung siya ay may relationship sa Diyos. So, pag ang tao may relationship sa Diyos, nakikipag-fellowship siya, at bahagi ng kanyang fellowship sa Diyos, ay yung pakikipag-fellowship niya rin doon sa mga tao
na pinapanahanan din ng Diyos. Kaya meron tayong church, merong fellowship, pagsasama-sama, pagtitipon. Amen? At pag nagtitipon, nagsasama-sama tayo, ay sumasamba tayo sa Diyos. Part yan ng relationship. Part yan ng image doon sa spirit natin. Kaya sabi niya, you will worship God in spirit and truth. Sa espiritu at katotohanan. So yung image na nilagay ng Diyos sa atin, ito ay may kakayanan para makipag-usap sa Diyos, para makipag-fellowship sa Diyos, para sumamba sa Diyos. Amen? So, dapat alam natin ito at na-experience natin. Kasi sa ganitong paraan tayo, according sa Bible, sa kanyang salita, sa ganitong paraan tayo nilikha. Kung hindi ito magmamaterialize, sa madalit salita, hindi alam ng tao. Hindi alam ng tao kung bakit siya nag-exist bilang isang tao. Kaya sa Genesis chapter 2, verse 7, okay? Ano sabi ng Genesis chapter 2, verse 7? Hala, yan na. Nagdodoble na yung letra. Ano sabi ko? Verse 7. Ayan. Okay. The Lord God formed the man from the dust. Okay, Genesis 2 verse 7. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living soul. Sa ibang version, living being. Dito sa version ko, and the man became a living being. So after that God created the man in the spirit, after his likeness and image, then the Lord God nag-form siya, no? Nag-form siya ng tao. So, nag-create siya, okay? The first thing that he did, nag-create siya. Create niya ang tao according to his image and likeness. Pero, wala pa yung tao. Wala pa siyang forma. Pero in the spirit, existing na siya. Nakita ba natin? Genesis chapter 1, 26 to 27. Okay? Lumikha ang Diyos ng tao ayon sa wangis at larawan niya. At ito ay sa dimensyon ng espiritu. Kaya ang tunay na tao ay yung espiritu na ina-express ngayon ng Genesis chapter 2 verse 7 na nagkaroon ng container at ito'y walang iba kundi yung pinorma ng Diyos na galing sa luwad, sa putik. Pinorma niya. Pumalma siya. Excited siya na magkaroon ng container. Excited siya na ma-express. Kasi ang pwede na mag-express ng potensyal, ng espiritu na nilagay niya doon na nasa tao ay walang iba kundi yung kanyang soul. Kasi yung soul, yung kaluluwa ng tao, nandun yung kanyang emotion, nandun yung kanyang will, yung pagpapasya, nandun yung mga information na pwedeng mag-register sa kanyang mind, no? Yung kanyang kaisipan. Okay? Hello? Diyan ba kayo? So, foundation nito, mahalaga ito na dapat, bago mag-close ng 2015, alam natin ito. So, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis at larawan, saan? Sa espiritu. So, ang tao, spirit siya. Spirit being. Madaling salita, hindi siya nakikita. Wala nakakita sa kanya. Espiritu eh. Okay? So, kaya ginawa ng Diyos, nagporma siya. So, bago mag-Genesis chapter 2, Genesis chapter 1 muna.
Right? He created man according to His likeness and image. So, ibig sabihin, created na ang tao. Bago mag-Genesis 2, created na. Gawa na ang tao. Yung nga lang, wala pa siyang container. Wala siyang butot laman. Wala pa siyang kaluluwa. Okay? Kaya ang tunay na tao, yung espiritu na mayroong kaluluwa na nasa katawan. Okay? Kaya sabi ni Genesis chapter 2 verse 7, pumorma ang Diyos, excited siya. Pinorma niya ang tao. Okay? Remember, yung tao, si Adan po ito. Sabing tao si Adan. Kasi si Eva po, hindi naman po ginawa ng Diyos eh. Si Eva galing kay Adan. Okay, tandaan po natin yon. Nung nilikha ng Diyos si Adan, magkasama ang lalaki at babae. Okay? Tama? Nilikha niya, pinorma niya si Adan, yung lalaki, tapos, hiningahan niya. Yung hininga na yon, yun yung Zoe. Yun yung buhay na galing sa Diyos. Amen? Yun yung kapasidad na pwede kang makipag-ugnayan sa Diyos. Yun yung kapasidad na pwede mong makita ang kalahatian ng Diyos. Yun yung kapasidad na pwede mong sambahin ang Diyos at doon ka nilikha ng Diyos. Ngayon, para ma-express ito, gumawa siya ng container para at least makita ito ng creation na merong pinakamatindi, pinaka-spectacular, pinakasikat sa lahat. Amen? Na kung may mga buhay sa lahat sa mundong ito, merong pinaka-special na buhay na nilikha ang Diyos. At ito'y walang iba kundi ang tao. Ikaw to. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. Wala nang iba. Hindi nagkamali ang Diyos. Hindi siya nagkamali. Napiliin ka na bilang isang tao. Kaya noon, di ba, nag-ano tayo? Pag nakakita kami minsan ni Mama, nagpipishing, no? Yung tapos biglang daming isda na huli. Tapos binabalibag na lang yung isda. Tapos sabi natin, buti lang hindi tayo isda. Buti tao tayo. Di ba? Yung ibon, kahit anong niya, babarilin na lang siya. Pero ngayon, nakakalungkot. Dahil na hindi binigyan ng halaga ng tao ang kahalagahan na ito, ang kaalaman na ito. Kaya ganun na lang ang tao kung paano niya kitilin ang buhay ng ibang tao. Wala nang paggalang doon sa lumikha. Kaya dapat maintindihan natin ito para at least sa mismong buhay natin, makita natin kung gaano tayo kahalaga. Kung gaano tayo ka-espesyal. Amen? Hindi ka nilikha ng Diyos para mahirapan lang. Hindi ka nilikha ng Diyos para mawala ng saysay. May dahilan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya dito pala makikita natin gaano kahalaga ang tao sa Kanya. Gaano ka-importante ang tao sa Diyos. Amen? So, nilikha niya tayo according sa Genesis chapter 1 verse 26-27. Sa Genesis chapter 2 verse 7, pinorma niya. Gumawa ang Diyos ng yung pinaka-masterpiece niya. Nilagay niya sa luwad. Anong difference, no? Naalala ko si Lucy. Si Lucifer. Anghel po siya. Yung anghel, isa sa archangel. Tatlo lang po yung archangel, no? Si Michael, hindi po si Michael Jordan, si Michael, sa archangel Michael, si Gabriel. Si Gabriel po, yung nagbigay po ng message kay Mary, naalala nyo? Nagbigay siya na ito yung manganganak ka ng magiging tagapagligtas ng buong mundo. So, si Gabriel po yun, yung messenger ng Diyos. Si Michael naman, yung warring angel po siya. Siya po yung pinaka-leader sa mga gera. No? May ano rin ng Diyos may kanya-kanya rin siyang nagli-lead sa mga angels niya. Si Gabriel naman yung nagbibigay ng message, yung messenger, nagsasend, no? Siya yung ginagamit. Postman. Post-angel pala. So, si Lucy, kilala natin, si Lucifer. Si Lucifer, siya yung pinagkatiwalaan ng Diyos
na manguna sa musika. No? Ang sabi ng Biblia, napakagandang nilikha niya. Pero ang malaking pagkakaiba sa paglikha sa anghel at sa tao ay ang anghel nilikha ng Diyos hindi sa pamamagitan ng putik. I mean, meron pong ginamit ang Bible na word na bara, B-A-R-A, B as in boy, A-R-A, bara. No? Yung word na bara, ang ibig po sabihin nun ay nilikha siya mula sa kawalan. Ibig sabihin, nagsalita ang Diyos katulad ng puno, magkaroon ng puno at nagkaroon ng puno. Ganon din ang pagkakalikha sa anghel. Walang pagkakaiba sa pagkalikha sa ibang created beings na may buhay katulad ng mga halaman. May mga buhay din po sila. Okay? So, ang malaking difference sa tao, nung nilikha ng Diyos ang tao, kinakailangan niyang gumamit ng kamay. At kinakailangan niyang gumamit ng bibig para hingahan niya ang tao. Sa madalit salita, ang tao may pinanggalingan siya. May pinagmulan. Amen? Ano yung pinagmulan? Ibig sabihin, meron siyang pinagmulan na kung saan doon nanggaling ang tao. Yung po luwad. Yung luwad. Kaya nga ang tao, darating ang time, itong container natin, itong nilalagyan ng tunay na tao, babalik to sa alabok. Ito yung sabi ng Book of Job. Babalik siya sa alabok. Kaya, yung totoong tao babalik sa Diyos. Yun nga lang, kinakailangan ay ma-assure natin na yung totoong ikaw at ako, yung espiritu mo, ay dapat nagkaroon talaga ng connection. Kasi nga nahiwalay po tayo, di ba? Alam natin yon, di ba? Nung nagkasala po si Adan, napahiwalay ang tao sa Diyos. Ibig sabihin, nung nagkasala si Adan, nakita natin kung gaano katindi yung creation, di ba? Kung paano yung isip, yung intention ng Diyos, kung ba siya lumikha ng tao. Ito po ay dahil sa kasalanan ni Adan, ay napahiwalay ang tao at ang Diyos. At doon sa pagkakahiwalay na yon, ay kinakailangan pong ma-restore ang tao. Hindi papayag ang Diyos na hindi makakabalik ang tao sa Kanya. Kaya nga ibinigay niya yung kahit na pinakabugtong niyang kaisa-isang anak para mamatay sa krus ng dahil sa iyo at sa akin. Para lang makabalik tayo sa Kanya. Hindi lang para mapunta po sa langit, kundi para makabalik tayo sa Kanya. Ma-restore tayo. Ma-restore yung ma-restore yung image. Tsaka yung likeness. Yun po yung importante sa Diyos. Kasi yun yung original intention niya eh. Hello? Yun yung original intention ng Diyos. Kung ba't niya tayo nilikha. Kaya, nung si Jesus ay namatay sa cross, ang isang nirestore ng Diyos sa tao na magkakaroon ng relasyon kay Jesus ay yung kapangyarihan na pumili ng tama. Ano ibig sabihin? Tinuruan tayo ng environment natin. Kasi napahiwalay nga tayo sa Diyos eh. Diba? Ibig sabihin, pag napahiwalay ka, ang tao hindi na sanay makipag-usap. Pero yung usual, yung normal, na original na tao, according sa intention ng Diyos, ay sa image niya, ay nakikipag-usap. Normal na nakikipag-usap ang tao sa Diyos. Normal ito na naririnig ng tao ang tinig ng Diyos at naririnig din ng Diyos ang tinig ng tao. Normal sa kanila na nag-uusap. Pero no, ang kasalanan ay pumasok sa pagitan ng tao at Diyos, hindi na naging normal yung pakikipag-usap ng tao. Kaya minsan kahit sa panalangin, hindi sigurado yung tao kung narinig siya ng Diyos. Nakakalungkot. Kasi normal lang na yung makipag-usap eh. Minsan parang yung prayer napaka-special. Hello? Parang napaka-special ng prayer ngayon sa panahon natin, sa pagitan ng tao at ng Diyos. Pero actually, ito ay normal lang. Bahagi ito ng image na nilagay
ng Diyos sa tao. Amen? Kaya si Satanas o si Lucifer na naging si Satan ay napakatindi ng kanyang selos sa tao kasi yung gusto niya na maging trato o treatment ng Diyos sa kanya ay napunta na sa tao. Kaya nga siya nagrebel Kaya siya nag-aklas. Kasi hindi niya makita. Hindi niya makuha. Sobrang inggit niya. Actually, that's the word. Kaya, remember yung word po na jealousy, yung pagka-inggit, ay pumapatay po siya. Napakatindi niya dahil kahit sa Bible, ang recorded na unang kasalanan ng tao sa pamagitan ng magkapatid na si Cain at Abel ay walang iba kundi yung jealousy. Hello? Kaya nga, ang sarap magkaroon ka ng feeling na pag may nakikita ka na mga tao na, halimbawa, nagpo-progress sila at natutuwa ka. Kasi, ang tinuro sa atin ng environment natin at ng likas na kasalanan na nanahan sa atin sa mahabang panahon ay yung mainggit tayo sa mga taong nagpo-progreso. Halimbawa, maasenso, no? Parang naiinggit tayo. Gusto natin maging ganun din tayo, malagpasan pa natin sila. So, nature yon ng tao. Pero yung nature ng Diyos, bahagi ito ng pwede natin ma-express doon sa word na likeness. Yung nature niya na mayroon tayong ability na pwede natin i-manifest, i-express yung nature ng pagiging Diyos sa buhay natin. Yung pagiging Diyos niya. Amen? Yun yung pag-ibig, yung forgiveness, yung temperance, yung fruit of the Spirit. Amen? So, okay. So, pangatlo, okay, yung kanina, sabi natin, nalikha tayo ng Diyos according to His likeness and image. Sa Genesis 1:26-27. Tapos, sinabi rin natin na nung nilikha niya ang tao, nung ginawa niya ang tao, ay una nilikha, pangalawa ginawa. Ginawa niya ang tao sa nilagay niya ng container, nilagay niya sa luwad ang tao at hiningahan niya. Ang tao ay nagkaroon ng kaluluwa. Naging living being siya, living soul. Okay? Para ma-express niya yung spirit, yung image and likeness. Nasa spirit kasi yan Malino na ba? Yung image and likeness, nasa spirit yon, wala sa soul. So, yung another na in-express ng hininga ng Diyos sa kanya, ay para magkaroon siya ng soul, ito yung kakayanan ng tao na i-express yung image. Okay? Tsaka yung likeness ng Diyos na nasa kanya. Kaya magka-same class sila. Pareho sila. Spirit ang tao, spirit ang Diyos, meron silang kakayanan mag-communicate. So, kung ano yung mapag-uusapan na pagkakasunduan nila, i-express naman to ng soul. So, yung soul, kinakailangan meron siyang body. May body siya para makita siya ng environment. Marinig siya ng kanyang kapaligiran. Sabi ko, marinig siya. Ibig sabihin, from within, merong influence na pwedeng mag-affect, merong mag-influence siya sa ating kapaligiran. Kaya hindi pwede yung kapaligiran ang aapekto sa atin. Yung spirit from within, yung image and likeness na i-express ng soul sa pamagitan ng ating will. Kaya nga, nung tayo nakipag-isa kay Jesus Christ, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, 2 Korinto 5:17, tayo'y naging bagong nilalang. Ang luma ay nakalipas na. Ano yung luma na yon? Bahagi nito yung kasalanan, yung sumpa, yung pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Nagkaroon tayo ng reconciliation, na-restore tayo. At ang isang pinakamahalagang bagay na na-restore sa atin ay yung kakayanan nating pumili ng tama. Piliin natin ng Diyos.
Kasi hindi natin kayang gawin yun noon. Kasi sinanay tayo ng environment natin. Sinanay tayo ng ating 5 senses. Yung mga nakikita, nararamdaman natin, iyon ang umiimpluwensya ng espiritu natin. Hello? Kasi yung espiritu nga natin ay napahiwalay sa Diyos, di ba? Dahil sa kasalanan. Kaya yung pinipili ng tao ngayon, hindi maka-Diyos. Wala siyang time sa Lord. Noon, normal na nag-uusap sila. Any time of the day. Lahat ng oras, halos nasa Lord. Amen? Ngayon, parang utang na loob pa. para magkaroon ng oras sa Diyos, ang tao. Nakakahiya, di ba? Kasi lahat naman galing sa Kanya eh. Minsan kung ano pa yung mga kakarampot, yung halimbawa sa pera, barya. Kung ano yung barya, yun yung para sa Diyos. Yung oras natin, kung ano yung mga tira-tira, that's the term. That's the word. No? Yung mga tira-tira, parang yung mga natitirang oras. Okay, sige, may oras pa man ako. Punta mo na ako sa church. Kung yung mga tira-tira para sa Lord, hindi dapat ganoon. Kasi hindi tayo doon create. Hindi tayo doon ginawa ng Diyos. Amen? Hello? Napakabuti niya. Napakabuti ng Diyos sa atin. Amen? So, pangatlong bagay na gusto kong sabihin, part ng relationship na nilagay ng Diyos sa tao ay yung tinatawag na divine relationship. Divine. Ibig sabihin ng divine, ito ay galing sa Kanya. Relasyon na galing sa Diyos. Ang isa magpapatunay nito ay yung time na nung si Adan at si Eva ay nagkasala na nga sa Diyos, ay hinanap sila ng Diyos. Hinanap sila. Ibig sabihin, originally, ang Diyos ang unang naghanap sa tao. Why? Bakit? Dahil bahagi ng relasyon na nilagay ng Diyos sa tao ay may tinatawag na divine connection na sa lahat ng created being, sa lahat ng creation ng Diyos, ang tao lang ang pwedeng ma-attract ang Diyos. Sa tao lang. Pwedeng ma-attract. Pwedeng ma-inlove ang Diyos. Kaya nga, bago ka pa natutong magmahal sa Diyos, una kanyang minahal. Di ba? Sabi ni John chapter 15. Bago ka pa unang pumili, bagong piliin ng Diyos, bago ka pa totally ma-attract sa Kanya, actually, siya ang unang na-attract sa'yo. Merong built-in attraction doon sa relationship ng Diyos at tao na nilagay ang Diyos doon. Kaya every time na iisipin mo pa lang gusto mo mag-pray, wow, excited siya. Hello. Excited siya. Kasi inihintay niya yun eh. Actually, pwede niyang gawin na kunin na lagi ang attention mo. Pero binigyan tayo ng pre-moral being.